makarating ng ligtas, payapa, Panginoon, puspos ng kagalakan sa lugar na ito, Panginoon. At nawa, ang pag-ibig pa rin namin sa iyo, ang patuloy na nag-uudyok sa amin upang ganapin, Panginoon, ang espesyal na araw pong ito ng aming pong pagsamba. Hiling namin na kami rin po ay yung pagindapatin, alisin ang aming mga karumihan at mga kasalanan kung meron po kaming nagawa, Panginoon, ay kami po ay pong patawarin. Kaya po niya, wala pong hadlang, Panginoon, sa aming pong pakikinig na ito, Panginoon. Kaya mo, lahat ng aming mga kabalisan ay aming pong patuloy na inilalagak sa iyo pong mga kamay, Panginoon. Kaya mong pakinggan po namin mabuti ang iyong tinig sa umaga po ito, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ikaw po ang maparangalan, Panginoon, ikaw po ang tanging hangarin po namin sa umaga pong ito. At minsan pa ito pong aming pasamo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, tayo po yung makakapunan. Bawasan mo nga yung pakibawasan yun. Okay, nasikimagatan, mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, si David, no? The man after God's own heart, no? Yan, tulad natin pong nabasa dito, yayaman din lang, ito yung pinahayag po ng Diyos na itong si David, no, ay kanyang kinalugdan, no? Abis daw sa kanyang puso dahil si David ay buong pusong sumusunod sa Diyos. Si David ay isang songwriter, kung mailam sa mga kabanata po sa awit, ay halos yung kalahati po ng mga kabanatang yon, si David po ang sumulat. No? Dito niya naipahayag yung kanyang mga saloobin, at siya rin ay may tuturing ho nating isang magaling na musician. Kung maalala ho natin yung senaryo na kung si Haring Saul ay pinapasukan ng masamang espiritu, si David ay tumutugtog. Ang masamang espiritu na kay Saul ay umaalis kapag si David ay tumutugtog. At gayon din, no, si David ay kilalang warrior din, na isang magiting na mandirigma, ito pong si David. Lasan, maraming mga pagkakataon, siya ay pinagtagumpay ng Diyos sa mga digmaang kanya pong mga kinaharap. At gayon din, no, bilang musmos na batang anak ni Jesse, no, ay siya ay ang pastol na pinahiran ho ng Diyos, no, kapalit po ni Haring Saul. Kung matatandaan ho natin na yung first king of Israel, na walang iba kundi si Haring Saul, ay nung una ay siya po ay naging mabuting tagasunod ng Panginoon, pero bandang huli ay siya rin ay naging masuwayin sa Diyos, no? Noong pagkakataon ay hindi niya dapat gawin, yung dapat gawin ng isang lingkod ng Diyos. Siya po ay i-anoint ni Samuel, no? Ay dumaan si David sa napaka masalimuot na mga karanasan, no? Na kailanman maaring hindi niya inaasahan yung po ang magiging proseso ng Diyos sa kanyang pag-anoint, no? Ang Diyos ni Samuel kay David bilang hari. So, gayon pa man, no, iisip po natin kung bakit nga po ba tinuring ng Diyos na itong na Diyos, no? Bagamat ang maraming tao ay naniniwala sa Diyos, no? At dahil siya po ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Filisteo. Tingnan niyo po yan, no? Hindi pa nangyayari, inaasahan na niyang mangyayari po yun. Yun ang sinasabi ho nating pananampalataya po ni David, na dapat din naman sa buhay din ho natin, no, ay tayo'y nabubuhay ayon sa pananalig sa Diyos at hindi doon sa mga bagay na atin daw pong nakikita. Yan yung sinabi ni Paul doon sa 2 Korinto, kabanatang 5, no? Sinasabi niya roon, nabubuhay ko ayon sa pananalig sa Diyos at hindi sa mga bagay na aking nakikita. Kasi kung titingnan ni David, no, yung kanyang pisikal na paningin dito kay Goliath, wala nga ako talaga siyang kaubra-ubra. Hindi ko siya mananalo. Gayong sa niya, napakaliit ho niya, ito ay siyam na talampakan, ang laki, at bukod pa po roon ay siya'y balot ng mga armas. Napakalaki niya kung ito ikukumpara dito po kay David. Amen.
Pero yung lente ng kanyang pananampalataya sa Diyos, higit niyang nakita ang kalakihan at ang kapangyarihan ng Diyos na higit doon sa nakikita niyang physical dito po kay Goliath. Amen. So nawa ay ganun din tayo, no? Buksan natin ang ating spiritual na mata with regards doon sa mga susung-susung. So dumating din ang senaryo na kung saan yung kanyang tagumpay dito po kay Goliath, ay ipinagbunyo ng bayang Israel. Nung kasalukuyan noon, alam natin si Haring Saul ang siya pa rin naghahari, bagamat inanoint na siya ni Samuel na siya ang susunod na hari po ng Israel. Yung sigaw ng mga tao na higit ang mga napatay ni David, no? Tinalo ni David, higit doon sa mga labanang pinagwagian ni Haring Saul. Kaya dito siya tinumbuhan, no, ng pananaghili kay David na para bagang siya na ang pinapanigan ng tao, sinisimpatyahan ng tao, ipinagmamapuri ng tao, hindi na ho siya, na siya bilang hari. Okay? So nagkaroon siya ng insecurity. Kaya ang nangyari ay pinagtangkahan na ho niya itong patayin. Hanggang sa mahabang panahon na talagang gumawa siya ng paraan para si David ay mawala sa kanyang landas. No? Kaya na niyang naunawaan at naintindihan na siya ang hahalili dito. Kaya isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit din nais niyang maipapatay si David, mawala sa kanyang landas upang magpatuloy siya sa paghari. Yun ay sa kanyang pag-aakala. Okay? At alam natin po ng Diyos. Okay po? Kung sila may mga pagkakamali, kausapin po natin sila. No, ng may mahinahon at may pag-ibig. Hindi po yung sa kanilang pagtalikod ay marami po tayong sinasabing hindi ho maganda. Andiyan po tayo? Wala na. So siya ang magpaparusa sa inyo, ngunit hindi kayo maaring pagbuhatan ng kamay. Ang attitude pa rin ng puso ay mahalaga sa Diyos. Paano siya nag-react doon sa masamang tangka ni Haring Saul kaya sa kanya. Gaya ng kasabihan ng matatanda, ang masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, kaya't hindi ko kayo pagbubuhatan ng kamay. Purihin po ang Panginoon. So, nabuo itong mga sa awit, no, na kung saan ay marakita natin, nilalaman ng mga taltud na yon, yung pong mga salong higit na plano ang Diyos para sa atin. Trust His plan. Amen po ba? At minsan, hindi natin makita, di po ba, ang plano ng ito ng Diyos sa atin, minsan taliwas doon sa ating mga ipinapanalangin, ang ating pong nakikita. Di ba? So, pairalin pa rin natin ang ating pananalig sa Diyos. When you don't see His plan, when you can't trace His hand, di po ba? Ano ba ang direksyon ng Diyos sa atin? Sabi nga, itiwala mo kay Yahweh, di ba? Ang ating mga buhay at tayo kanyang itutumpak sa lahat ng ating mga lakad. Minsan yung mga signages, no, ng Diyos sa atin upang makita natin yung mga direksyon niya. Kaya maging sensitibo tayo. Amin po ba? Hindi naman pinapayo ni Pablo Be sensitive, no? Sensitibo tayo sa tinig ng Diyos sa atin para malaman natin ang kanyang direksyon sa buhay natin. Amen po ba? Okay? Okay? Yung direktang paraan ng Diyos sa kanyang mga salita. Okay? Gayon din ang banal na Espiritu na sumasa atin, na siyang nagbibigay sa atin. He's our guide. Amen po ba? Tingnan natin personal. Limiin natin yung kanyang ministerios personal sa buhay natin mga mananampalataya. Ang ministeryo ng banal na Espiritu. Okay? Siya ang direktang guide natin no? Kaya nga, be sensitive sa direksyon ng Espiritu Santo. Maalala niyo po, si Felipe, di po ba?
nung siya ay mapagawi po roon sa mga Samaritans, di po ba? Nagkaroon ng ano roon, talagang revival po roon. Maraming mga Samaritano ang kumilala kay Kristo. Di ba? Pero siya po ay inutusan ng Espiritu na pumunta roon sa ilang para sharean yung eunuko. Di ba? Naalala niyo po yon, Acts chapter 8. No? Sinabi ng Espiritu sa kanya, pumunta ka roon sa ilang. No? At doon ay mayroon isang taong naghihintay. Galing sa Jerusalem yon. Okay, sa God-fearing man, pero kailangan niya makilala pa rin si Kristo. Di ba? At si Felipe, mula roon, sa dami ng mga naging mananampalataya po roon. Di ba? Pwede nila siya mag-stay doon eh. Marami na yun eh, di po ba? Pero dahil sa yun ang tinig ng Espiritu sa kanya, sinunod niya yon kahit sa isang kaluluwa. Andiyan po kayo? Amen! So, wag nating isasantabi yung halaga ng isang kaluluwa para kay Kristo. Kaya huwag tayong masanay sa marami no, na ating pong mga tinuturuan. Kung tayo'y tinuturuan at nililid ng Espiritu sa isang tao, gawin nating pagkakataon yon para makapagbahagi tayo sa Kanya ng mabuting balita. Purihin po ang Panginoon. Glory be to God. Okay? Minsan sa buhay natin, sa ibang aspeto, minsan hindi natin makakita yung kanyang kamay. So, ito ang ating pinaka-kompas. Di po ba? Kompas, may ano yan eh. At gayon din, higit sa lahat ang Banal na Espiritu. Okay. Most especially, sinasabi rito, trust His heart. Ang puso ng Diyos ay higit na pinakamabuti sa lahat. Kapag nagtiwala ho tayo sa Kanya, check na ide-direct niya tayo. Amen po ba? Ipaunawa niya sa atin ang ating hindi maintindihan. At makikilala natin siya. Tunay nga ang Diyos ay hindi ho nagkakamali. Trust His heart. Amen. So, yun ang pangalawang bagay kung bakit describe si David na isang taong nakalulugod sa Diyos dahil sa kanyang pagtitiwala. Pangatlo, sige po. Love. Sabihin natin, love. So, ito yung isang mga bagay na pinakita ho ni David, no? Sabi ko nga sa inyo, may pagkakataon para patayin niya si Haring Saul, pero hindi ho niya ginawa yan. No, dito pa lamang pinakita natin, no, na yung sinabi ni Jesus doon sa Sermon on the Mount, di po ba, about loving our enemies, no? Isipin niyo po yun, no? Alam natin, yung kingly position ni Christ, no?